Yo, what's up? Dos Terrible nga pala ulit ng Dos Dorobo, sundal niya scene. Ngayon, meron tayong re-review about sa isang sikat na tao sa mundo, isa sa pinakamatalinong tao sa mundo. Si Sir Albert Einstein, yan. Mula ito sa istorya muli ni DMS-TV, patungkol to sa kung ano bang meron sa utak ni Albert Einstein, bakit ganun siya katalino. Ito, bibigyan tayo ng mahalagang impormasyon kung bakit ganun katalino si Albert Einstein. Bakit nga ba ganun katalino si Albert Einstein? Yun, ito yung isa sa mga content niya. I-review natin, bigyan ng reaction. Yun, samahan niyo ako guys. Let's go! Wala naman tayong hinihintay na. Let's go! Kamusta mga idol? Andito na naman ang inyong lingkod. So ayun nga, subscribe nyo sa DMS TV. Siyempre, huwag nyo kakalimutan subscribe yan. Lalike yung link niya sa baba. Tapos subscribe nyo siya. At siyempre, subscribe nyo rin ako. Hindi pa nakasubscribe sa akin. Dos Terrible, sundal niya sin. Shoutout nga pala Dos Dorobo, sundal niya sin. Rimo ng Paranaque, Ituman Productions, 8-11. Yeah. Pang magbahagi na naman sa inyo ng panibago na namang kaalaman. Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang utak ni Albert Einstein na ninakaw matapos niyang mamatay. Ano nga ba ang meron sa utak ni Albert Einstein at napakatalino niya? May mapapala nga ba tayo kung bubuksan at titingnan natin kung ano ba talaga ang meron sa utak niya? Pero bago tayo magpatuloy, Grabe no, sobrang talino niya. Sobrang kilala niya sa pagiging matalino. Yung utak niya nung namatay siya, ninakaw, no? Grabe, no? Kaya kung may magnakaw din kayo ng utak ko. Ganyan lang kalaki, oh. Sige, balik tayo. ay inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Siyempre, i-hit mo na din ang notification bell para maging updated ka sa paglabas ng mga bago nating videos. Sisimulan natin ang video na ito sa pagkakaroon ng konting background check. Sino nga ba si Albert Einstein at saan siya nagmula? Si Albert Einstein ay ipinanganak noong March 14, 1879 sa lugar ng Ulm, sa Kingdom of Württemberg na isang parte ng Japan. German pala si Albert Einstein, kaya palang Einstein, mga ganun. Van Houten, mga ganun. Einstein, malaki Houten, parang ganun. German pala si Albert Einstein. German Empire. Ang kanyang ama ay si Hermann Einstein na isang inhinyero at ang kanya namang ina ay si Pauline Einstein. At sila ay parehong Jewish. Mayroon siyang nakababatang kapatid na babae na si Maria Einstein. Nagsimula ang interes ni Albert sa agham. Simula nang bigyan siya ng kanyang ama ng isang kompas. Noong 5 taong gulang pa lamang siya. Napaisip si Albert na may puwersa o dahilan kung bakit gumagalaw ang karayom pang direksyon nito. Ang pangalawang pagkakataon naman ay nang makakita siya ng isang libro tungkol sa geometry. Tinawag niya pa nga itong sagradong aklat dahil sa pagkamangha. At dito na nagsimula ang pagnanasa niya sa larangan ng agham. Siya ay nag-aaral sa Federal Polytechnic School sa Zurich noong 1900 at sa University of Zurich naman noong 1905. Konting kaalaman muna tayo sa love life ni Einstein, mga idol. Alam niyo ba na may pagka-chick boy din siya? Nakilala ni Einstein si Mileva Marik sa Zurich. Pansin ko guys, yung mga matalino, mga chick boy, napansin mo si Rizal. Talino rin no Rizal. Yung pambansang bayan ng Pilipinas. Napakatalino, napaka-chick boy din nun. Nung sila ay estudyante pa lamang. At noong January 1903 ay nagpakasal sila. Nagkaroon sila ng 3 anak na sina Liesl, Hans at Edward. Pagkatapos ng 9 na taon ay nagpasya silang mag-divorce. Si Albert Einstein ay nagturo sa University of Berlin at si Mileva naman ay nanatili sa Zurich para alagaan ang kanilang mga anak. Nakilala niya naman si Elsa Lowenthal noong 1912 na pinaghihinalaang dahilan ng paghihiwalay nila ni Mileva Marik at di naglaon ay nagpakasal din sila. Pagkatapos ng 17 years ay nagkasakit si Elsa at pumanaw noong December 1936. Si Albert Einstein ay hindi kailanman kumuha ng IQ test pero pinaniniwalaan na meron siyang 160 na IQ
Ang average na IQ ng isang tao ay 100 lamang, samantalang ang genius IQ naman ay 140. Tunay ngang Grabe, no? Ang laki ng halos kalahati nung halos lagpas kalahati yung sa normal na tao. Kumbaga 100 yung normal eh. Ay yung ano, 'di ba? Yung kanya 160. Grabeng IQ yan, no? Halos katumbas ng ano siya, dalawang normal na tao, ay tatlong normal na tao na pag-iisip, parang ganun. Grabe utak nito, 160. Lagpas pa sa tatlong utak ng tao, parang ganun. napakatalino ng taong ito. Kaya napapaisip ka na lang kung paano nga ba ito nagagawa ni Einstein at kung kakaiba ba talaga ang utak niya kumpara sa normal na tao. Ang mga subject of study niya ay tungkol sa light, relativity, photoelectric Okay, commercial. Mamaya natin panoorin yung commercial. Skip muna natin. Okay, bilang suporta. Mamaya panoorin natin yung commercial. Okay. effect, Brownian motion at space-time. Si Albert Einstein ay sumikat sa kanyang ginawang theory of relativity at nanalo ng Nobel Prize for Physics noong 1921 para sa kanyang paliwanag tungkol sa photoelectric effect. Nakatanggap din siya ng parangal na Copley Medal noong 1925. Dahil dito si Albert Einstein ay itinuturing na pinakasikat at pinakamaimpluwensyang physicist noong 20th century. Ngunit sa edad na 70 taon ay binawian na ng buhay si Albert Einstein. Namatay siya sa Princeton Hospital sa New Jersey habang natutulog sa oras na 1:00 ng madaling araw, araw ng Lunes noong April 18, 1955. Ang dahilan 70 years old pala siya namatay. Okay, balik tayo. ng kanyang pagkamatay ay ang pagkakaroon ng internal bleeding caused by rupture of artery o tinatawag na abdominal aortic aneurysm. Kung tutusin ay pwede pa namang mabuhay si Albert Einstein. Sinabi sa kanya ng mga doktor na maaari siyang magsagawa ng operasyon para madugtungan ang kanyang buhay. Bagkus ay tinanggihan ito ni Albert Einstein. At sinabing, it's tasteless to prolong life artificially. I want to go when I want. I have played my part. Now I will do it elegantly. Kumbaga ano pa ba ang silbi ng kanyang buhay kung ito ay dudugtungan lang ng mga artificial na bagay at mas gugustuhin niya pang mamatay sa natural na pagkamatay. Kesa naman mabuhay pa siya, pero kung ano-ano naman ang ginawa sa kanyang katawan. Para kay Albert Einstein ay nagawa niya na ang kanyang parte sa mundo na makagawa ng mga kamangha-manghang bagay at magturo ng mga kaalaman niya. Isa sa mga nakasama niya habang si Einstein ay nasa ospital ay ang kanyang assistant na si Helen Dukas. Ayon sa kanya ay nagsusulat pa din si Albert ng iba't ibang symbols, numbers at calculation niya bago matulog. Ayon naman sa American nurse na nag-alaga sa kanya ay may mga huling sinabi si Albert Einstein, ngunit hindi niya na ito maintindihan dahil sinabi niya ito gamit ang lengguwahe ng Germany. Kaya naman hindi na nalaman pa ang kanyang mga huling sinabi bago pa man siya nawala. Ang mga sinabing ito ni Albert Einstein ay naging malaking palaisipan hanggang sa ngayon. Marami kasi ang naging interesado kung ano ang kanyang huling mga sinabi. Ang pagpapalibing o pagpapakremate kay Einstein ay pribadong napagkasunduan ng kanyang pamilya. Pero ayon sa mga balita ay hiniling niya na huwag siyang pag-aralan at gusto niyang makremate ang kanyang katawan. Ipinatawag si Thomas Harvey, isang pathologist para suriin ang kanyang katawan. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, habang isinasagawa ang kanyang autopsy ay palihim na kinuha ni Harvey ang utak ni Einstein at itinago para mapag-aralan kung ano ba talaga ang sikreto ng kanyang utak. Ayon kay Harvey ay tumitimbang ito ng 1,230 grams, mas maliit kaysa sa timbang ng isang normal adult brain na 1,300 to 1,400 grams. Pero madaming natatanging kakayahan ng kanyang utak. At hindi pa dito nasayahan si Thomas Harvey at pinaghati-hati pa ito sa mga piraso. Itinago niya ito sa mga garapon na nakapwesto sa basement ng kanyang bahay sa loob ng 40 taon.
Pagkatapos ng 40 years ay nagpakita si Harvey sa mga scientist at ibinigay ang pira-pirasong utak ni Albert Einstein upang mas mapag-aralan pa. Sa kabuuan ay 46 na piraso ang nakuha sa kanya. Nasa kasalukuyan ay nasa Mutter Museum, Philadelphia, Pennsylvania. Ayon sa iba't ibang mga researcher ay kakaiba daw talaga ang utak ni Albert Einstein. Grabe, no? Siguro yung utak na ni Albert Einstein na nasa museum, napakamahal niyan, no? Pero sa pero sikat kasi yan eh, sobrang sikat na tao niyan eh. Isa pinakamatalino tao sa history ng mankind yan eh. Grabe, no? Sa isang normal na tao. Sa kanilang pag-aaral ay may isang parte ng utak ang wala sa utak ni Einstein, ang tinatawag na parietal operculum. Dahil dito ang kanyang lower parietal lobe ay higit na mas malaki ng 20% kumpara sa isang typical na utak. Kaya naman, ito ay nagresulta sa pagkakaroon ng mahusay na mathematical skills at pagiging magaling sa pag-iisip ng mga bagay-bagay, lalo na pagdating sa agham. Sa matyagang pagbusisi pa ng mga eksperto, ay may mas natuklasan pa silang kamangha-mangha tungkol sa utak ni Einstein. Mayroon siyang 17% na higit na neurons kumpara sa normal na tao. Kung ating iisipin ay abnormal talaga ang mga nangyari sa utak niya, pero blessing in disguise na din itong maituturing dahil nakatulong pa ito sa kanya na lalo pang magmahal sa siyensya. Talaga namang napakaswerte din niya, mga idol. Mapapasana all ka na nga lang din. Sa ngayon ay umaasa pa din ng mga scientist na mas malawak pa ang pag-aaral tungkol sa utak ni Einstein sa pamamagitan ng pag-unlad ng ating teknolohiya. Bago matapos ang video ay magkakaroon muna tayo ng konting trivia tungkol kay Albert Einstein, mga idol. Alam mo ba na nakahiligan ding tumugtog ng violin ni Albert Einstein? At nasabi niya pa nga kung hindi siya napunta sa pag-aaral ng agham, ay marahil siya ay isang musician. Alam mo din bang mahilig siyang manigarilyo? Dahil pampakalma niya daw ito. Sa katunayan nga ay sumali pa siya sa isang samahan sa Montreal Pipe Smoker Club. Nakahiligan ding maglayag ni Albert Einstein kahit hindi siya masyadong magaling sa pagpapaandar nito at kahit na hindi siya marunong lumangoy. At alam mo bang matapos mamatay ng Pangulo ng Israel ay inalok siya na maging kahalili. Ngunit tumanggi siya at sinabing kulang pa siya sa talino at kakayahan na makisalamuha sa mga tao. Talaga namang mapagkumaba ang tao na ito, kaya naman marami ang humanga sa kanya. Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa ginawa ni Thomas Harvey? At ano ang masasabi nyo kay Albert Einstein? Just comment down below at asahan yung pupusuan ko ang bawat komento na inyong ibibigay. Dito na po nagtatapos ang ating video. Maraming salamat at sa susunod muli. Yon, tapos na ang ating video. Grabe, no? Grabe yung Albert Einstein, no? Hindi na ubur sa kasaysayan yung mga ginawa niya. Meron siya mga mathematical solution na ginawa eh. Nakakalimutan ko na, hindi naman kasi matalino sa math eh. Yun, basta yung naalala ko. Marami siyang mahilig sa numbers. Tsaka siya yung kung di ako nagkakamali, siya yung nagbigay ng teorya ng yung astral projection, parang ganyan. Yung tao daw kaya maglakbay ng bagay, yun daw yung solusyon para makapaglakbay yung tao sa sa ibang dimension, parang gano'n. Basta siya yung conclusion yun sa kanya, yung sa kanyang idea. Hindi yung paraan para makapaglakbay ang tao sa oras at panahon. Time machine ba? Time machine. Meron siyang ganong pag-aaral. Yun. Sana may natutunan kayo kay DMS TV at syempre sa aking mga sinambit. Yun. Kung meron kayong mga gustong ipa-review sa akin, comment nyo lang dyan sa baba. At salamat sa pagsama sa akin. Bye-bye! Subscribe nyo rin ako.